Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapuntos. Dito review po tayo sa nangyari po sa gabi ng Worldwide Catholic Bible Study kung saan isang Seventh-day Adventist member na si Jerwin Rosales ang pumasok at nagtanong. Ito ay patungkol doon sa Exalted, yung kinakanta ng Katoliko during Easter Vigil. Kasi naging trending yun sa mga protestante dahil binanggit yung terminong Lucifer. At sa pagkaunawa nila ay sinasamba ng Katoliko si Lucifer kasi narinig yung mismong term na Lucifer sa naturang kanta. Ngayon, gusto niyang ipagpilitan na yung Lucifer na tinutukoy sa naturang kanta is yung Lucifer na tumutukoy sa demonyo sa Isaiah 14:12. Kaya eto, nag-comment siya doon sa Facebook, sa Facebook live ko, and then sabi niya na takot kayo sa tanong ko, ay papasukin niyo ako, takot kayo sa tanong ko about sa Lucifer. So tinanggap ko yung niya, sabi niya, sure ka? So buo ang loob niya na takot kami sa tanong niya about sa term Lucifer. Kasi ang nasa isip niya kasi yung Lucifer sa Isaiah 14, no? Kaya ngayon, pumasok siya at sinubukan nga kami sa aming pagtuturo sa punto por punto, at guess what? Hindi umubra ang plano niya. Kasi yung Exalted mismo ang nagbibigay ng pahiwatig na hindi siya tumutukoy sa demonyong sinasabi sa Isaiah 14:12. Mas maganda na i-review natin yung bahaging yun ng video para sa mga Katoliko na paano sagutin yung mga tira ng mga Protestante doon sa awiting Exalted na Lucifer. O sige, ating pakinggan ang naturang video. Wait, ito. Papasok to para magtanong daw eh. Hello? Hello? Hello bro, go ahead. Kasi, gikato ni mo? Sige na live na ka. Magtagalog ka kay isa ka magsaya. Hello? Tagalog. Nag-live ka di ay? Sila? Sige, go ahead. Siniipit ito dito ngayon Sige, go ahead. Siyak puntaan ito bukan eh. Sige na. Hello bro, kumusta bro? Ngayong gabi isa mo bro. Go ahead. Pwede kumuta na si mga bro? Go ahead. Tanong ko si mga bro ba kung okay ra ba nga kanang gitawag ninyo ba nga kanang si Lucifer? Unsa din na bro? Sige.
Sa Biblia, duwa ka buok ang Lucifer. Ang usa, ngalan sa demonyo, ang usa, nagpaila ni Kristo. Asa man ito yung pangutana, bro? Oh, sige. Nakalimutan ko mag-Bisaya, Tagalog pala. Sa Biblia, dalawa ang tinutukoy na Lucifer. Yung isa, wait lang ha. Wait lang. Ano ko muna dito? Okay. Yung isa, tumutukoy yon sa demonyo. Yung isa naman, tumutukoy kay Kristo. So, alin doon ang gusto mo itanong? Depende bro, kasi gamit ulit. Ganito kasi yan bro, yung simbahan kasi ninyo, kumakanta siya ng Lucifer. Ano masasabi bro okay. na ang Lucifer na tinatawag doon, Jesus Christ, kasi wala namang Jesus Christ na tinutukoy sa Biblia na Lucifer? Meron bro. Meron ba? Saan ba makikita bro? Ikalawang Pedro 1:19. Litra po litra bro? Yes bro. Sige, pakibasa nga bro. Okay, babasahin ko ha sa ikalawang Pedro, ikalawang Pedro 1:19. Okay? So, ito sinasabi dito sa Latin Vulgate. Yan. Et habemos fermiorem propheticum sermonem que benefacientes attendentes quasi lucerni lucente in calignoso locodonic dies eloquiscat et Lucifer oriator in cordibus vestres. Ito, Lucifer. Lucifer oriator in cordibus vestres. Sa English niya, etong sinasabi sa English, and so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, the morning star rises in your hearts. So yung Lucifer oriator dito is referring to the morning star that rises in your hearts. Lucifer. Sa isa naman dito pa rin, Latin Vulgate, ito kasi Biblia Sacra Vulgata ito. Sa Latin Vulgate naman, ito naman nakalagay. Et habemus fermiorem propheticum sermonem que benefacientes attendentes quae lucerni lucente in calignoso locodonic dies en lucescat et Lucifer oriator in cordibus vestres. And ang kanyang translation, and we have the more firm prophetical word, whereunto you do well to attend, as to a light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star arises in your hearts. So yung Lucifer dito, ito ay referring to Jesus Christ. Yan bro. So, ang sinasabi mo bro, referring. Okay, referring. Ibig sabihin ba yung pagsabihin natin referring at yun ang Lucifer ay isa? Hindi. Kaya nga sabi ko sa Biblia, dalawa Lucifer eh. Yung isang Lucifer nasa Isaias, demonyo yung tinutukoy noon. Yung isa namang Lucifer nasa ikalawang Pedro 1:19, si Kristo ang tinutukoy doon. Yung sinasabi mo kinakanta sa kinakanta doon sa ng mga pari, yun naman ay ang exalted. Ito exalted. Ito yung narinig mo. Flamas eios Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer queneset occasum, ille que regressus ab inferes humano generis serenus eluset. Yung kanyang translation ito. Let the morning star find it a light, that star which never sets, which being returned from hell, shone with brightness on mankind. And Brother Jando, para hindi lang siya malito, kapatid, ang term na Lucifer, hindi siya tumutukoy sa persona bro. It's a title. Titulo yan. Titulo. Actually, divine title ng ating Panginoong Jesucristo yan. No? So, siya yung morning star eh. Siya yung morning star, star, diba? Yes. Binigay lang yan
ibinigay yan kay Lucifer nung good angels pa siya. Good angel pa siya, no? Pero ngayon, wala na sa kanya yung titulo na yan, bro. No? Pero ikinakapit pa rin sa kanya. Kaya nga Satan na siya ngayon eh. Satan na siya, no? Pero ang divine title na yan, pinagmamayari ng ating Panginoong Jesucristo, bro. Ang meaning ng Lucifer, it's a Latin term na ang ibig sabihin niyan is a morning star. Yung binasa ni Brother Jando sa English, morning star yon. Si Panginoong Jesucristo ang tinutukoy. Again, ang Lucifer is not a person. It's a title. Specifically, a divine title. Titulo yan ng Panginoong Jesucristo, 1 Peter 1:19. No? Tinawag siya na morning star, sa Latin, Lucifer. Yan Brother Jando, para lang makuha niya kung ano ang terminong Lucifer. Hindi yan tumutukoy sa persona, kapatid. Title yan, title. Yan. Okay, ano ko lang bro, i-clarify ko lang bro. Ganito kasi yan bro. Saan nyo kinukuha yung tinatawag na Jesus Christ na naging Lucifer? Yun na nga, ikalawang Pedro 1:19. Ano ba ang kahulugan talaga ng sa Cebuano bro? Ano ba yung ibig sabihin ng Lucifer bro? Tala sa umaga. Tala sa umaga, bro. Sa Cebuano, kanang bituon sa kabugason. Sa Tagalog, Okay, so, tala sa umaga. Morning star. Okay, morning star. So itong tinatawag na morning star bro, saan ba ito naka-refer? Sa isang tao o pang Jesus Christ? Kay Jesus Christ, bro. Diyan sa Dos Peter? Dos Peter ba yun? Oh, Dos Peter Jesus 1, Christ. 7? Oh, Jesus Christ. Si Kristo naman tutukoy naman dun eh. Kristo naman tutukoy naman dun. Hindi naman yung demonyo. Punta tayo doon sa bro, sa Isaiah 14:12. Yun. Yung Isaias, yun ang sa demonyo. At ito basahin na sa Revelation 22:16, King James Version. Etong sinasabi. King James ito 22:16. Sabi ni Jesus mismo, tingnan mo ha. I, Jesus, have sent mine angel and to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. So sa Biblia, mababasa talaga na si Jesus Christ is the morning star. Ngayon, sa ikalawang Pedro 1:19, yung morning star, it was translated into Lucifer. Hindi siya proper noun, hindi siya proper noun. Kasi title lang siya, hindi siya proper noun. Yung Lucifer na nasa Isaiah sinasabi mo, was written in proper noun. Tingnan mo. Naka-capital letter L siya. So, proper noun siya. Pero yung Lucifer na nasa exalted namin, bro, hindi siya capital letter L. Okay, anong kaibahan bro sa tinatawag na bright and a morning star and then son of the morning star? Ayun na nga. Anong kaibahan sa dalawa? Son of the morning star. The bright morning star. Pareho lang Iba yan yun. bro. Iba Sige, yan bro. sige. Kung titingnan natin bro sa Revelation 16. Chapter 24:16, yeah. Nakalagay po dyan bro, brighten the morning star. Tapos sa Isaiah is son of the morning star. Anong kaibahan sa dalawa bro? Pareho lang yun bro. Morning star pa rin bro. Kung ano mo siya bro, i-connect mo siya bro, parang ipinalilitaw mo na yung Lucifer sa Isaiah 14 ay anak ni Kristo. Parang ganoon pinalitaw mo kasi anong pinagkaiba ng morning star sa son of the morning star? So yung Lucifer sa Isaiah 14 is son of the morning star. So kapag idinudugtong mo yun doon sa kay Kristo, lilitaw na yung Lucifer sa Isaiah 14 is son of the morning star na si Kristo. Ang Isaiah, Barijando, ang Isaiah 14:12-14, tumutukoy yun sa hari, kapatid. Hari ang pinapatungkulan doon na mayroon siyang ugali katulad ni Satanas na si Lucifer. Kaya ginamit yung term na Satanas doon sa Isaiah 14:14 kasi katulad siya ni Satan mag-isip na gustong umabot sa katuktukan na
upuan ng Diyos para agawin ang ano ng Diyos. So, hindi yun tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga kapatid, para maunawaan mo, huwag kang dumirikta sa persona. Dumirikta ka sa titulo. Yan ay titulo yan. Titulo yan. Ang nagmamayari ng titulong iyan, ang ating Panginoong Jesucristo. No, pero sa panahon natin ngayon, ang dami na gumagamit niyan, bro. Kahit nga mga satanista, ginagamit na yan. Tinatawag lang Lucifer yan eh. Yeah, So, Kasi titulo yan ang term na Lucifer, titulo, hindi yan tumutukoy direkta sa persona. Titulo yan. Ang nagmamayari ng term na yan, ang pinakamayari ng titulong iyan, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang original. Siya ang original na may-ari. Ibinigay lang kay Lucifer yung good angel na naging Satan. Ikinapit pa rin sa kanya yan, pero hindi na sa kanya yan. Kasi nung budi siya sa Panginoong Jesucristo, tinawag na siyang Satan. No? Tinawag na siyang Satan. So yung Lucifer, term siya, ginagamit na ng karamihan ngayon as a titulo. Tanda natin, hindi lang si Satanas ang may titulo na ngayon, pati ang mga Luciferian, mga Satanista, tinawag na rin silang Luciferian. Even si Peter. Di ba, tinerminuhan si Pedro ng Panginoong Jesucristo, Matthew 16:23. Dahil ayaw ni Pedro na mamatay si Panginoong Jesucristo, anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Umalis ka, Satanas. Tinawag niya siyang Lucifer. Bakit? Kasi titulo yan ng mga hadlang sa Diyos. Naging titulo yan ng mga taong sumasalungat sa Diyos. So, marami na ang gumagamit sa terminong Lucifer. Pero ang original na may-ari ng term na Lucifer ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang term itself, kapatid, is not bad term. It's a good term. Naging masama lang siya pakinggan kasi ginamit yan ng mga masasama. Tulad ni Satanas at ng mga Luciferian. Kaya naging masama pakinggan ang term na Lucifer. Pero hindi yan masama, kapatid, kasi ang translation yan, Morning Star. Sana naunawaan mo yun. Yeah, sa Bisaya pa. Si Father Bobby. Father Bobby? Sa Bisaya o nang lanto kay Bisaya ng nangutana. Ang Lucifer sa Latin meaning nagdalag kahayag. So nagbangi sa ni Satanas during Tagalogin mo na lang, Padre, para makaanawa ang mga Tagalog. Sige. At lakasas mo yung Padre, yung boses mo mahina daw, sabi ng mga comment. Klaro na ngayon? Sige daw, go ahead. Sinabi, ang ibig sabihin ng Lucifer, yung tagadala ng liwanag. Yan ang literal na meaning. Si Lucifer is one of the brightest angels sa langit. Yan ang kanyang in-explain din yan. Tinanong ko sa ang demonyo kung anong ibig sabihin ng bakit ka tinawag na Lucifer. Because of his brightest light, no? The most beautiful angel, no? Ang problema lang dahil nakikita niya yung siyang pinakamagaling, maliwanag, pinakamaganda, no? Anghel. Kaya doon nag-umpisa ang kanyang pagiging pride, no? Brightness. Yung pride niya? Naging proud siya sa kanyang sarili. Kaya yun nahulog siya. Yung nahulog siya, na-transform na siya ng Satanas, no? So, sa totoo lang mga kapatid, ang original na term na Lucifer, it is not bad, yung sabi ni Brother Jeffrey, no? Na hindi yan bad ang term Lucifer. Kasi, yan the beautiful term na yan siya. Ibig sabihin niya, may ang kahulugan ng kanyang term is yung philologically speaking, yung term, yung meaning ng isang terminolohiya ay maganda. Pero naakma iyon sa kay Jesus. Si Jesus nang gumagamit yan ngayon. Wala nang Lucifer na kasi nagiging demonyo na yun. Satanas na siya ngayon. Ang tawag niya, Satanas na. Yun
ang nangyari. Kaya nag-insist lang ako dahil sumali ako dahil para malaman natin yung term, no? Huwag nating iliteral ang intindi sa salita dahil kaya nga nandito tayo para malaman natin kung saan nanggaling, saang salitang ugat ang term na Lucifer, no? Kasi sa atin naman kasi it is a kind of ignorance, no, na ang pag makarinig tayo ng Lucifer, oh yun, kumakanta na sa demonyo, mali yun. Hindi dapat ganon ng ating dapat magkaroon tayo ng critical minded, no? Wag ka agad padalos-dalos. Yan, demonyo na yan kasi kumakanta ng demonyo. Yan ang mga ignoranting walang kaalaman sa Latin. Totoo. Walang kaalaman sa Latin. Oh. Kaya sa atin, no, Italian dito, pag sabihin ng suriso sa atin, sarap kain. Dito pa lang, smile pa lang sa kanila dito. Mag-ano tayo? Problema tayo, bakit suriso kinakain yan? Dito hindi naman kinakain. Smile pala yun. Ganon din yan sa atin, mga kapatid. No? Kaya intindihin natin kung anong ibig sabihin ng term na yan. Okay, Brother Jerwin, meron ka pang follow-up? Okay, follow-up ko lang. Bro, follow-up ko lang, bro. Kasi ganito kasi yan, bro. Kung titignan natin, bro, diyan sa sa Isaiah 14:12, ginagamit po diyan yung noun. Ibig sabihin, proper noun siya. Proper noun. Proper noun. Tumutukoy siya sa isang pangalan ng isang anghel na nalaglag. So ibig sabihin, ito talaga yung pangalan ng bad angel. Kasi yun kasi ang ginawa sa Miriam, sabi doon, name of the devil. Hindi naman ako pumapayag. Hindi lang siya tumutukoy sa proper noun, tumutukoy din siya sa nag-ano rin siya sa bro, sa tawag dito yung sa common noun. Kasi ang mga Luciferian, tinawag na silang Luciferian, yung mga satanista, Luciferian yan. Proper noun ba yan sila? Luciferian yan. Tumutukoy sa kanilang grupo ang Luciferian. Huwag kang magbase sa isang lang, hindi naman mali yung ginamit mo, pero wag isang lang ang tingnan mo, isang diksyonaryo. Kasi pwede rin siya sa common noun. Kasi ang mga satanista tinawag kang Luciferian. Proper noun ba ginamit sa kanila? Hindi naman common noun naman Babasa tayo ng talata sa Biblia. Sabi sa 1 Corintios 4 ganito. At saka sa Job, ang mga anghel tinawag na Lucifer din. Yung mga anghel sa langit. Hindi lang si Satanas, hindi lang si Lucifer na Satanas. Pati yung ibang anghel, tinawag din niya na Lucifer sa langit. Yan. Kung babasahin natin yung 1 Corintios 4, sabi ganito. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong amang ibig niyong gawin, siya isang mamamatay tao buhat pa nung una at hindi nanatili sa katotohanan. Sabihin, nasa katotohanan si Lucifer dati. Kaya nga siya Lucifer kasi nasa katotohanan siya. Kaso, hindi siya nanatili. Umalis siya. Nang umalis siya, ang tawag sa kanya Satanas na. Kaya wala kang mababasa sa New Testament na yung Lucifer iniukol sa demonyo. Walang mabasang ganun. Ang basa mo sa New Testament, Satanas na. Satanas na, hindi na Lucifer. So yung Lucifer sa New Testament referring to Jesus Christ. Okay, bro. Sabi mo kasi, bro, wala ka nang mababasa ng Lucifer sa New Testament. Yun ba, bro? Hindi. Ang sa New Testament, hindi mo mababasa na ang Lucifer ginamit sa demonyo. Ginamit ang Lucifer sa New Testament kay Kristo, hindi na sa demonyo. Sa demonyo, ang tawag na sa kanya sa New Testament, Satanas. Yun ang sabi doon. Okay, bro. Clarification ko lang, bro. Ayun kasi doon sa Isaiah, tinatawag siyang noun masculine. Tapos dito sa
sa New Testament, tinatawag siya bro na hindi noun. Adjective siya bro. Asan bro, asan? Kaya wag mong sabihin bro na asan bro? talaga to kay Jesus Christ. Sige. Adjective siya bro. Sige, saan mo nabasa sa... Dinagdag lang siya sa sentence ba? Sige, saan mo nabasa bro? Bro. Saan sa New Testament mo nabasa na ang Lucifer ay iniukol sa demonyo? Saan mo nabasa sa New Testament na pangalang Lucifer iniukol sa demonyo? Sa New Testament. Ayun nga bro, ayon po sa sa Miriam, yun ang nakasabi. Hindi. Kasi Devil. hindi. Sige. Sasakyan na lang kita diyan sa mo, sa unawa mo ha. Okay, dito tayo sa sa ikalawang Pedro 1:19, may nakalagay dito na ganito. Sabi dito, et habemos fermiorem propheticum sermonem que benefacites attendentes quasi lucerne lucente en calignoso loco donec des eloquescat et Lucifer. May Lucifer sa sa Latin version ng ikalawang Pedro 1:19. Ano tong Lucifer dito bro? Ito ba demonyo o hindi? Kaya nga, ako po ay naniniwala sa sabi kanina ni Brad, yung Lucifer ay hindi ito isang pagmamayari ng isang tao. Kasi tumutukoy ito sa isang tinatawag na parang kung sa Bisaya pa, marami. Kasi kabugason. Yun, marami. Hindi ba? Ibig sabihin ba, Oh. itong Lucifer sa 1:19 ng ikalawang Pedro, ito ba tumutukoy sa demonyo o hindi? Yan ang tanong kasi. Tumutukoy ito bro sa hindi talaga Lucifer yung ibig sabihin nito bro. Hindi talaga si Kristo yung tinutukoy dito. Hindi. Ito bang Lucifer sa ikalawang Pedro 1:19? Ito bang Lucifer na ito tumutukoy ba sa demonyo o hindi? Yan ang tanong ko. Hindi bro, hindi. Hindi bro. So yun ang ibig sabihin. Sa New Testament, ang Lucifer tinutukoy dyan, yung si Kristo. Hindi ang demonyo. Kaya sa Exalted namin, sa aming kanta sa Exalted, yun ay tumutukoy sa kay Kristo. Si Kristo naman yung nagbalik mula sa pagkamatay. Wala namang ibang nagbalik mula sa kamatayan. Si Kristo lang naman. Meron bang iba? Kasi yung Lucifer kasi, tingnan mo sa Exalted namin, yung narinig mo doon sa kinanta ng bishop, Flammas eios Lucifer matotenos enveniat. Ele inquam Lucifer keneset ocasum. Ele que regresos ab inferes humano generis serenos elucet. Yung translation niya, let the morning star find it a light. That star which never set, which being returned from death, shone with brightness on mankind. So itong Lucifer na tukoy dito is nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Ngayon, tanong ko sa iyo, sino ba ang nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan? Sino yun? Si Jesus Christ bro. Jesus Christ. Si Jesus Christ tutukoy ng Lucifer sa aming Exalted. Yung narinig mo doon yung pinapalabas ng mga sa Facebook na yung mga bishop kumanta, Exalted ang tawag doon. Exalted. Ito'y kinakanta tuwing Easter Vigil. Tuwing Easter Vigil, kinakanta to sa doon sa Vatican. Yung Exalted. Yan. Yun yung ni-record ng mga born again. Tapos pinagtan nila, ayan, sinasamba ng mga Katoliko si Lucifer, maliwanag na maliwanag. Hindi totoo yung yun ay demonyo kasi pag sinabi Lucifer, demonyo kaagad eh. Mali yun. Ang Lucifer na tinutukoy sa awitin ng Katoliko na Exalted ay yung Lucifer na nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang Lucifer na demonyo sa Isaiah 14, hindi naman yung dumanas ng kamatayan at nagbalik at nagbigay ng liwanag. Never nang ginawa yun. Ang ginawa niya, pagbalik niya, ay lagim. Ito naman, liwanag binigay nito. Okay, ganito kasi yan bro. May yung kanta ninyo bro.
ini-screenshot ko yun, tapos i-translate ko sa tinatawag na Cebuano ba yun? Yun. Tapos may nakalagay dito bro, ito man siguro, ipinapahayag ni Jerome na ang salita ay nagpangalan ng sa lata sa umaga. Kaya't isinalin ito sa mga kaya't isinalin niya ito sa pamagat na Latin na Lucifer. So ibig sabihin bro, kaya pala bro, totoo bro na Lucifer is a Latin na lingwahe. Pero si Jerome daw yung naglagay dito. Kasi ini talaga ito yung proper words na dapat ilagay dito. Kasi Latin kasi ito na words. Tapos siya ang naglagay. Sabi dito, ang katotohanan ay gayon pa man walang ganap na katibayan. Kung ano man ang Isayas ay ang paglalaman ng anumang pagtukoy ni Satanas. Ito. Ano ba ito? Tika lang. Kasi may kasi ko, may na-screenshot ako dito na ayon doon sa kanta, yung sinabi mo kayo na bro, totoo yun bro, ipinagpalagay ni Jerome ng salita. Nawala na siguro yun. Kasi matagal na kasi yun. Ako ang mag-research ba? Ako ang mag-research kay ChatGPT, tanong ko sa ChatGPT yung Lucifer ba sa exalted? Yung Lucifer ba na nasa exalted ay tumutukoy ba sa demonyo? Ano na? Ang sagot ni ChatGPT Yung Lucifer ba na nasa exalted ay tumutukoy ba sa demonyo? Sagot ni ChatGPT, hindi. Ang Lucifer na binabanggit sa exalted, isang himno na inaawit sa Easter Vigil ng Simbahang Katolika, ay hindi tumutukoy sa demonyo. Sa halip, ang salitang Lucifer sa kontekstong ito ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag o morning star. Ito ay tumutukoy sa liwanag ni Kristo na nabuhay na mag-uli at hindi kay Satanas. Liwanag ulitin ko basa ng sinabi ChatGPT Tinanong ko siya, okay, bro. Yung Lucifer ba na nasa exalted ay tumutukoy ba sa demonyo? Ang sagot, hindi. Ang Lucifer na binabanggit sa exalted, isang himno na inaawit sa Easter Vigil ng Simbahang Katolika, ay hindi tumutukoy sa demonyo. Sa halip, ang salitang Lucifer sa kontekstong ito ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag o morning star. Ito ay tumutukoy sa liwanag ni Kristo na nabuhay na mag-uli at hindi kay Satanas. Yun ang sagot bro. At 10:12 na. So, Brother Bobby, mag-sacramental blessing ka ngayon, Brother Bobby? Yung tanong nito, mag-blessing ka ba rin sa sacramental ngayon, Brother Bobby? Next time na lang kasi, next time, sige. Meron akong adoration. Sige, next time. Brother, Rosales, okay na ba to? O may follow-up question ka pa? Meron pa talaga akong follow-up question, bro. Kasi ito kasi yan, bro. Pag titignan kasi natin, bro, sa Hebrew kasi, kung titignan natin, ang nakalagay, iba-iba yung si Jesus at saka yung tinatawag na Lucifer. Kaya sa akin, hindi ako naniniwala talaga dahil iba talaga sa Hebrew kung titingnan natin sila. Gito na lang, kasi bro. Kung iisa sila, dapat isa rin ang meaning sa Hebrew. Agad na lang, bro, para makaliwanagan tayo, bro. Kasi Latin naman yung exalted na narinig mo. Exalted. Itanong mo raw dyan sa referensya mo kung yung Lucifer ba sa
exalted ay tumutukoy ba sa demonyo? Anong sagot? Sa akin kasi hindi. Ano tayo, biblical naman tayo bro kasi doon tayo biblical mas naka-comfortable bro. Biblical naman talaga yun bro kasi sa Biblia talaga Sino? Si IA bro? Si IA? Hindi, sa Biblia naman talaga, ikalawang Pedro 1:19, Lucifer naman talaga ang tawag sa morning star. Oh, kaya nga bro, pero ang ginagamit doon bro, adjective. Ibig sabihin, sa isang sentence, kinukuha lang siya para ilagay doon. Sige, ating basahin hindi natin talaga ma-exact na siya. Kasi ganito kasi yan bro, si Lucifer bro, sa Hebrew, tinatawag siyang Hilil. Tapos si Jesus Christ, matatawag siyang Yahweh. Yawa, ganun ba yun? Sa pagkasalita, no? Sa Greek, Eusporos. Tapos, ang Jesus Christ sa Greek, Lysos. Mo ba yun? Ganun ba yun sige, para malaman natin, ito sinasabi sa ano. Oo. Ikalawang... Kaya, imposible. Ating basahin yung konteksto na ikalawang Pedro 1, ating simulan sa 16. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. So, ibig sabihin, sa verse 16 pa lang, si Kristo na ang subject ng topic. 17. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian, ito'y nangyari nang marinig namin ng tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. 18. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. 19. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pagkukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Ang liwanag naman dito yung between sa umagang tinutukoy dito sa talata from verse 16 to verse 19 only referring to Jesus Christ. Okay. Diyan tayo bro, diyan tayo titingin yung tinatawag na morning star. Kasi ang morning star bro, ayon sa pagkakalam ko bro, may 5 morning star na tinatawag. No? Kaya nga ako ang sa paniniwala ko bro, yung morning star hindi talaga yun parang hindi siya tumutukoy sa isang talaga, yung isang tao, no? Isang tao. Kasi sa Bisaya kasi yan, kabugason. Ibig sabihin marami, no? So, yung ito kasi yan bro, ito. Dito sa Isaias kasi yan bro, sa Isaias, sinasabi kasi dito bro, sa Isaias na yung tingnan natin tingnan lang Isaias 14, gusto ko lang i-share ito, no? Kasi ito kasi yung sinasabi kasi dito bro na yung Satanas, no? Yung Satanas diyan sa 13, no? Hindi ko mag-Tagalog, no? Ito, Bisayaon ko muna. Ito Bisayaon sana ko bro. Ano man bro? Sa Tagalog daw bro. Tignan mo yan sa Tagalog bro. Yung? Kasi Isaiah 14:13. Ay, naku, kanina ko ba sinasabi bro, yung Isaiah 14, demonyo tinutukoy doon. Hindi yun ang tinutukoy sa aming awitin. Yung aming awitin, yung Lucifer sa aming awitin, muling nabuhay mula sa patay. Okay. Ang ibig sabihin ko kasi bro, yung tinatawag na morning star, ewan ko hindi lang tumutukoy na si Satanas nalaglag dahil marami yung mga anghel niya nalaglag din. Kaya tinatawag siyang morning star. Ang main subject kasi ng tanong mo yung kinakanta namin sa
Yung kinanta ng mga bishop, yun kasi ang subject matter ng tanong mo eh. Yung Lucifer doon ang subject matter ng tanong mo eh. Yung Lucifer sa awiting yun, muling nabuhay mula sa patay at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Yun. Ang kaso lang sa'yo, yung Lucifer doon, idinudugtong mo sa Isaiah 14. Pit mo siyang idinudugtong sa Isaiah 14, ang sinasabi sa aming awitin, yung Lucifer doon, muling nabuhay mula sa patay at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Ba't mo siya ikukunin doon sa Isaiah 14? Okay na bro, siguro hindi Ito yung sinasabi ko sa kanya. Nagtanong, pinaliwanagan, ayaw tanggapin. Paano anong mangyayari sa usapan nyo bro? Hanggang mamaya niyan, paulit-ulit na lang siya. Napakarami na namin pinaliwanag dito, brother. Hindi siya tinutukoy ng demonyo. Lucifer nga, exalted, that's Jesus. Tapos, bakit ang dami mong isayas ka ng isayas, bro? At gabi na, bro. Kung ayaw mo maniwala, bro, nasa sa'yo. Okay lang. Ito yung sinasabi. Pasensya na kayo, pasensya na, bro. Ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Kasi may binanggit kasi dito, bro, na mga bituon sa Diyos, ibig sabihin, may morning star. Bro, ulitin ko ha. Yung subject matter ng tanong mo kasi nasa awitin ng Katoliko, yung kinanta sa video. Yun ang tanong mo nandoon yung Lucifer doon idinudugtong mo sa Isaiah 14. Hindi mo pwede maidugtong yun kasi yung Lucifer sa Isaiah 14, hindi dumaan ng pagkamatay yun. Never namatay yun. At mula nung natin yun, tayo hari yung sa hari. Oo. Hari sa Babylonia. Yun nga, kasi dinudugtong sa Lucifer yung nilaglag mula sa langit Ang sinasabi doon yung hari, pero yung meaning niya, yun ang hinahabol ni Jerwin doon. So, yung nilaglag sa langit, never namatay yun. So, yung Lucifer na nilaglag sa langit, never dumatay yun. Hanggang ngayon, buhay yun. Pero si Kristo dumaan sa pagkamatay. At yung Lucifer nilaglag mula sa langit, never nagbigay ng liwanag sa sangkatauhan yun. Ang binigay niya, lagim, hindi liwanag. So, na-influensyan lang yan ng ibang sekta rin na nagsasabing ganun. Kaya kala ganun na nga. So, yun na nga. Kaya nga, mindset niya, mali. Kami magpapaliwanag Katoliko. Awit namin yun natural. Awit namin yan, bro. Ngayon, ayaw mo maniwala. Nung magagawa pa namin. Walang magagawa tayo dyan. So, ito masabi ko. Ayon sa awitin namin, ito ay nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Yung Lucifer tinutukoy doon, dumaan sa kamatayan at nagbalik at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. And I never believed na yun ay ang Lucifer na nasa Isaiah 14. Kasi yung Lucifer sa Isaiah 14, never yun namatay at never yun nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Okay? Na-influensyan siya ng mga anti-Catholic na mga na-misinterpret na walang alam sa pagdating sa mga lingwahe, mga proper interpretation ng mga proper language na ginagamit ng simbahan. Simbahan ang may gawa ng Biblia, kami magpapaliwanag yan from Hebrew, Greek hanggang Latin, hanggang dyan sa Tagalog. So pag sinabing Lucifer, pinipilit mo pa na demonyo yun, hindi nga So ngayon, nasa sa'yo na lang bro, you were influenced by the anti-Catholic. Hindi ka pwede influence anti-Catholic, magtanong ka sa totoong may kanta. Totoong may-ari ng kanta, hindi yung narinig mo sa video, sa mga YouTube na binatikos yung Lucifer. Hindi naman sila magpapaliwanag kami dahil kanta namin yan, bro, no? So, yun lang, bro, para matapos na, bro Jando. Bro Jan, ito lang, bro Jan, no? Ito yung kasi yung nakita ko sa kanta ba. Sinabi dito, bro Jan, no? Mga sumusunod ang pag-aalab na Lucifer ay nakahanap ng sangkatauhan. Sabi ko, O Lucifer, na hindi matatalo, si Kristo ang iyong anak na nagmula sa impyerno. Pero, translation yan, hindi yan translation. Kayo na-translate niyan. Bakit yung translation nyo, pinapahid nyo sa amin, hindi naman yan translation ng tamang exultet? Baka nakuha nyo sa iba yun. Kung ano nung pinagsasabi ngayon, in-apply mo sa amin, patay tayo dyan. Hindi bro, ito yung nakita ko doon sa kanta bro, tapos i-translate ko doon sa Tagalog.
Yun ang... Kayo nga nag-translate yan, hindi yan ang tamang translation. Ang lumalabas kasi si Lucifer, ang lumalabas kasi kapatid, dyan sa binabasa mo, si Kristo anak ni Lucifer. Yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin, yun ang ibig sabihin nyo, pero hindi yan baliktad. Kasi si Kristo, kung naniniwala ka na si Kristo ay Diyos, siya ang lumalang kay Lucifer. Ano ka ba? Alam mo naman namin yun, bro eh. Wag mo lang kami dyan. Ang kulit mo siya, kukulitan na lang kami. Translate natin sa Tagalog or Bisaya para malaman natin kung ano talaga. Bakit kayo magta-translate? Pinapaliwanagan ka na namin eh. Si Google lang nag-translate. Hindi ako, bro. Bakit si Google ba? Si Google ba ang source ng aming pananampalataya? Panalangin namin yan, sa amin ka magtanong. Sa amin, Katoliko, bro. Magtanong ako sa iyo, bro. Totoo ba ito, bro? Hindi nga yan totoo. Hindi nga yan totoo kasi binasa ng ni Brother Jando ang tamang explanation, ang tamang English na translation. Hindi sinabi sa translation yan na si Satanas ay si Kristo anak ni Satanas. Baliktad. Ano ka pa naman? Sige. Wait lang muna. Sige, bro Jerwin, para maging maayos yung kalooban mo, isend ko sa iyo yung yung Latin niya, tapos ilagay mo sa Google Translate, okay? Sige, sinend ko na sa iyo, bro. Ikaw na maglagay, bro, para baka isipin naman ako na naman ang... sige, para fair naman sa side mo, di ba? Okay. Sige. Ano na lang, bro? Okay, translate mo, basahin mo, bro Jando. Sige, ating sa... Pwede, basahin mo rin para mas maganda, mas mahina marinig natin. Okay. Tapos, sa katunayan to, bro, ayaw ko talaga pumasok, bro. Pero kasi tinawagan ako ni bro Jando. Ito. Okay na lang. Hindi. Bro, nag-message ka sa Facebook, bro, napapasok ka. Sana. Ang sabi mo kasi, takot kami sa tanong mo eh. About Lucifer, kaya naengganyo akong tawagan kasi sabi mo, takot kami sa tanong mo. Ganun pala. Ito. Sabi dito, ito ha, Google Translate to ha. Flamas eius Lucifer matutinos inveniat. Ano bro? Bisaya mo bro, Cebuano mo bro para mas Tagalog pala. Tagalog na lang para sige, Tagalog. Mas maintindihan kasi. Sige, atin Tagalog. Iyan ba ang kabuuan ng kanta bro? Ito yung nasa video na tinutukoy. Ganun ba 'yon? Oo. Sige. Wait lang. Sige bro. Hello bro, Piyoy. Bro, Piyoy. Hello, bro. Ano yan? Bro, andyan pa yung SDA? Andito pa, bro. Bakit, bro? Kasi siya, pinipilit niya ang common logic ko lang diyan, katulad Bisaya siya, di ba? Yung langgam sa Tagalog is ibon. Tapos sa Bisaya is humigas. Tapos papayag ba tayo na sasabihin ng mga Tagalog na hindi yung langgam ibon talaga yan. Pero tayo Bisaya omigas talaga, no? Hulmigas. Tama. Para sa kanya, ang nangyari, bro Pierre, fallacy of equivocation. Ayun na nga, correct. Fallacy of equivocation. Sige, mas maganda ating yung meaning niya na at ang meaning natin na pag-intindi natin, ang point natin ng mga Katoliko, ganyan, is pinipilit niya yung pag-iintindi niya. Parang yun, simple logic lang yan. Parang sa Bisaya, amigas. Sa Tagalog, ibon. Tapos papayag ba tayo na tayong mga Bisaya na ang amigas natin, ibon? Parang ganun ng logic. Ba't hindi niya magigets? Ang point ng mga Katolik, yung Lucifer, yun ang meaning talaga. Iniiban niya ang... ano ba problema? Di ba, hindi pinapalabas niya kasi, gusto niyang ipalabas na sa aral natin, si Kristo anak ni Satanas. Yan man nakuha ko yung point niya kasi nagbasa siya ng translation niya na yun daw panalangin natin, ang translation pala daw noon, si Kristo anak ni Satanas. Baliktad. Baliktad yung niyo baliktad. Hindi ako nagtatansin dito bro. Hindi ako nagtatansin bro. Nakita ko ito sa Google yung mga kanta, yung translation talaga. Sige, tingnan natin dyan, bro. Ito. Wala na problema, bro, kasi nag-aaral man tayo dito, bro. Babasahin ko, ha? Okay, bro, yun lang, ha? Teka lang, ha? Yun lang ang, bro. Yun talaga ang ibig sabihin namin na Katoliko. Huwag mo na ipilit yun sa'yo kasi yung point ng mga RCC,
bearer of light. Wag mo, yun ang point. Wag mo nang ipilit yung sa'yo kasi hindi naman yun ang gusto namin, ang ibig sabihin namin. Katulad lang yan yun ang sinabi kong example. Atong amigas sa Tagalog, ano yan, ibon. Pag pinipilit ba ng mga taga Luzon na hindi ibon yan. Ano bang pakialam ng mga Tagalog sa Bisaya ng amigas, langgam natin na umigas, 'di ba? Ganun lang. At saka bro Jando, isa lang kasi nasa work ako, tumakas lang ako saglit, nakikinig ako Bro, naalala mo yung bro, naalala mo yung taga-Africa na SDA, anak ng pastor? Si Kechokwo. Correct. Kalagi ko sa chat, magko-convert na sa Katoliko, bro. Nagsisimba na siya ngayon sa Katolik. Yun lang. Oo. So, nagbunga rin isang taon yata. Yung nasagot natin dito? Bro, nasagot natin dito? Oo, yung African. Ang pastor. Sana all. Mabuti pa yung African. Mabuti pa yung African na SDA. Anak ng pastor yun. Namin. Anak ng pastor yun. Itong Bisaya, hindi natin. Bro, yun lang bro. Tumakas anak pa ng pastor yun. Sige, ito yung ito yung resulta sa translation ni Google. So, ilabas natin Sabi ganito. Hayaang mahanap ng Lucifer ng umaga ang mga apoy nito. Siya sabi ko si Lucifer na hindi nakakaalam ng tagpuan. Siya na bumabalik mula sa ilalim ng mundo ay tahimik na nagbubukang liwayway sa sangkatauhan. Nagbubukang liwayway sa sangkatauhan, nagbibigay liwanag sa sangkatauhan. Lucifer ng umaga, hindi yan siya Satanas. At saka bumalik mula sa ilalim ng mundo. So dali salita, nagbalik mula sa kamatayan. Anong translation ang nabasa mo, bro? Ano ka ba? Maliligaw ka niyan. So, ayan may ebidensya na. Siguro naman, maniniwala ka na. Mataas kasi siya. Nakasulat dito, mataas. Mataas na problema dyan kung paano niyo dinoktor. Hindi, ibig mong sabihin pala, ang ibig mong sabihin, kapatid, ang ibig mong sabihin, ang translator mo at translator ni Jando, pag sa'yo nagsisinungaling, sa amin, nagsasabi ng totoo, ganun, magkaiba pala ang translation nyo. Parehas computer ang ginamit, parehas Wikipedia, ano ba yan? Ito, kasi, yung maikli lang kasi kang Jando. Yun na nga problema mo Yun na nga problema Hindi, mahaba yun. Bro, wag kang... Ito bro, tika lang bro. Pwede mo, basahin ko ito. Okay na, kasi wala nang oras bro. Mahaba yun bro. Ito. Kaya nga, sinabi ko, mahaba ito. Ito, ipakita ko. Ayan Ayan bro. Mahaba yan ito Ito ay nagsimula dito sa, yan. Mahaba nga. Ito. Sobrang haba, Ito ay the final verses from both the 1962 Missal and the 1975 Missal are given below. So, ito, sobrang haba talaga niya, Sobrang haba talaga niyan. Ayan, Yan, pakita ko, sobrang haba talaga niya, ayan. Maliit naman dito, bro, pagkantahin, bro, kung siguro, hindi ganong, bro. Yan, So, copyrighted siya by Michael Martin. So, yung pinakita kasi sa video, ito pinakita sa video, ito, Flamas, Eius, Lucifer, Matutinus, Inveniat. Yan yung pinakita sa video na kumalat ngayon kasi akala nyo sumasamba kami sa demonyong si Lucifer. And Sicolorum, Flamas, Eius, Lucifer, Matutinus, Inveniat, Eleenquam, Lucifer, Queneset, Ocasum, Christus, Filius Tus, que regresus regresus ab inferes humano genere serenis illucet et vivet et regnat in secula secolorum. Ito naman tayo sa sa English niya. Let the morning star find it a light, that star which never sets. Christ, your son, who came back from, yung hell dito is referring to the dead from the dead, and shone with brightness on mankind, and who liveth and reigneth forever and ever. So, iba yan dito sa akin, bro. Yung sinabi dito, bro, si Jesus daw, bumalik galing sa impyerno. Ganun ba ito? Bro, ganun ba pagkasabi bro, nito? ang hell kasi, bro, ang hell kasi, may iba-ibang meaning yan. Iba-ibang meaning yan. Yung, para bang Shion,
Gehenna, Sion, Sheol, Sheol, di Sion, Sheol. Sheol, Gehenna, Hades. Inferno, Hades. Yan. Iba-iba yan. Sa English, isa lang ang ibig sabihin niyan, hell. Hell. So, maraming klase ng hell, bro, no? Intindihin mo. Kasi pag wala kang proper ng church, guidance ng church, mahihirapan ka sa mga term. Kaya sabi ko, sana doon ka lang sa mahihirapan ka talagang intindihin yan. Ayan, morning star na nga. Huwag mo lang ipilit na si Satanas, bro, okay? Huwag mo lang ipilit. Kasi sa kanila kasi, Brother Angel, hindi ko siya masisisi. Sa kanila kasi, isa lang ang meaning. Maraming kasing morning star, bro. Maraming morning star kung patignan natin. Diyan sa Job 38 City, Isaiah 14:12. Bro, kapatid. Basta bro ha. Ganito nga kapatid. Ganito ha. Sabi ko nga, divine title yan. Ayun. Divine title ng Diyos yan. Ang divine title niya, pinahiram niya yan una-una sa mga anghel. Ngayon nga, sa panahon natin ngayon, ginagamit na ng mga satanista yan. Kasi titulo yan. Titulo yan, bro. Walang problema ang titulo. Ang problema dyan yung unawa natin. Okay? So, sa panahon kasi natin, bro, ang term, maaari nang gamitin sa dalawang magkaibang bagay. Pero specific ang tanong mo kasi, sa tanong mo, sa panalangin namin. Sa panalangin namin, bro, hindi siya tumutukoy sa persona ng Satanas, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. At alam niya na maraming ibig sabihin pala, pinaliwanagan. Alam mo naman na pala eh. Pero ang tanong mo kasi, ibig sabihin, tapos na ang usapan, kami hindi yun si Satanas, tapos. Kaya nga, kasi ang problema mo kasi kapatid, kapatid na SDA, ang problema mo kasi, ang tanong mo tumbok doon sa panalangin namin. Pero ang nasa mindset mo, si Satanas. Come on. Satanas. O di wala na. Kaya kanina ka ba pinapaliwanagan ni Brother Jando? Ginamit na niya, binasa niya ang Latin, ginamit na ang English, tapos hindi ka na kontento, gusto mo pa ng Tagalog, binasa sa Tagalog, hindi ka pa rin kontento. Ano magagawa namin sa iyo? Maraming ibig sabihin, sabi niya, di dun pa lang, tapos na usapan. Doon sa Isaiah 14, bro. O yan na naman, Isaiah na naman. Ang Isaiah 14 nga, ang Isaiah 14, ganito kapatid, no? Kung gusto mong palalimin ko yung sagot sa iyo, exegetically, ito, gagamitan kita ng theological term, exegetically, historically, ang binabanggit sa Isaiah 14, 12, 14, actually 9 hanggang 14 yan, hari ng Babylonia. Ang hari ng Babylonia. Tinawag siyang Lucifer kasi ang ugali niya katulad ni Lucifer. Ano bang ugali ni Lucifer? Di ba gusto niya umupo sa trono ng Diyos? Yan ang nangyari doon sa hari ng Babylonia na binanggit ni Isaias. Kaya inahalin tulad siya kay Lucifer, na si Lucifer galing sa taas, galing sa langit, hinulog. Ibig sabihin, yung hari, dahil sa kanyang pride, na katulad ni Satanas, ihuhulog din siya, katulad ni Satanas. Yun ang point sa Isaiah 49-14. Wala yung kinalaman sa exalted namin. Kasi ang exalted, tumutukoy yan particularly sa aming Panginoong Jesucristo. Ito na lang ba John Ray, para maunawaan ni Jerwin, no? Sana maunawaan talaga niya ito. Okay. Yung Lucifer sa exalted namin, dumaan sa kamatayan. Nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag. Tanong, yung Lucifer ba sa Isaiah 14, nagbalik ba mula sa kamatayan at nagbigay liwanag? Yes or no? Ayon sa yung kanta. Sa yung kanta ninyo. Hindi ba? Yung sa kanta namin kasi, ang Lucifer nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Ngayon, ang tanong ko, yung Lucifer ba sa Isaiah 14 na ginagamit mo, yun ba nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan? Yes or no? No. O no? So kung no ang sagot mo, sabihin, hindi yun ang Lucifer na tinutukoy sa aming kanta sa exalted. Ba't mo pinipilit? Kaya wag mo ipilit yung Isaiah 14. Kasi hindi rin tinutukoy. Maraming maraming ibig sabihin na Lucifer. So tapusin na natin, bro. Huling pasalamat na. So, thank you Brother Jerwin na kasi sa amin kasi sa punto por punto, with all honesty, ang sagot dito with all honesty.
Kaya nga marami kami Kaya nga. sumasagot. Kasi hindi kami gaya ng ibang bro na lang pagalingan lang sa words, bilisan lang sa words, technical hindi kami ganyan. Sa amin dito is katotohanan, contextual, investigative ang paraan namin dito, kaya lumalabas ang totoo. Hindi monopoly rito, walang monopolyo rito, bro. Oo. Ay, yun naman talaga yung hanap natin, bro, na malaman kung ano talaga nakasulat sa Biblia, kung ano talaga nakasulat. Ayan nga. Anong sinasabi. Sa Biblia rin, ang nagbalik sa kamatayan at nagbigay liwanag sa katauhan si Kristo, hindi yung Lucifer sa Isaiah 14. So, biblical yung awitin namin, kaya dinudugtong mo lang sa Isaiah 14 dahil sa word na Lucifer. Yun naman lang tanging dahilan eh. Okay, thank you, Brother Jerwin. Maraming salamat sa oras na binigay mo. Sige, bro. Yan, okay, thank you. So, yun, natapos rin tayo sa ating dialogo with Brother Jerwin Rosales. Alam nyo, ako'y believe sa mga Sabadistang ganito matatapang eh. Yung talagang nakikipagtalakayan. Hindi gaya ni yung Jason Turno. Tawagan mo, biglang pinatay. Okay, at least na tayo doon, no? At bago tayo magpasalamat, kasi lagi nire-request kahit na 10:40 na, i-request nila. So, ibalik tong kay Father Darwin para hindi ko na makalimutan. Father Darwin, pasok! Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At wala po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At maraming dayusisan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Talon nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayong mag-share any amount po para financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, thank you. So, si Divine. Ayun, lumapit na. Nahantok na to. So, pasalamat na po tayo. One phone. You want phone. And then, nice phone. May sleep na ta, ha? No. Sige. Pasalamat na tayo. At yung una sa bigay sa, pasalamat si Brother Romel Paulo from Iloilo. Brother Romel, ikaw muna mauna. Nawalan siya ng internet, bro. Nawalan? Si Brother Romer. Gising pa si Brother Romer. Ay, siya, nawala yung co-host niya, kaya hindi nakapagsalita. Brother Romer, pwede ka nagsalita? Again, marami pong salamat una sa Diyos at sa mahal na ina at sa lahat ng mga nanonood ngayon. At sana po hindi kayo magsawa at marami kayong matutunan. So God bless, good night, and Ave Maria. Back to you, Bujan. Nakapagsagot ba si Romer kanina o hindi? Sagot. Nakasagot wala. Akala ko, logi siya. Okay, atin na maibigay ng mga yun kay Brother Junre sa kanyang pasalamat at huling mensahe. Brother Junre? Yes, Brother Jando, no? So, sana, yung pag nagtanong tayo, focus tayo dun sa tanong. Kasi, yung tanong mo, tapos yung utak mo pala, wala sa tanong mo, paano tayo magkakatagpo? No? Nagtanong ka about sa prayer namin, pero yung utak mo pala, nasa Isayas. Ang layo. Ang layo.
Nakaset na yung utak niya doon. Nakaset. Kaya pala kahit anong paliwanag ni Brother Jando, ako nakikinig lang din ako kasi para wala sanang interruption para silang dalawa. Nalito na rin ako kaya nga binigay ko na lang yung pakahulugan talaga yung term na Lucifer, hindi yung tumutukoy sa persona, tumutukoy yun sa titulo, divine title yan na pinahiram ng Diyos kay Satanas nung hindi pa siya Satanas. No, Ganun tapos ganun sila mag-isip Pagka sinabi ng anti-katoliko, ganito, yun na yun. Kaya pala hindi niya matanggap-tanggap yung paliwanag ni Brother Jando kasi ang nasa utak niya pala, nasa Isaias. Ang layo, gabi. Ang layo talaga. Pati na sa translation ng Google niya, iba yung translation ng Google niya. Kasi sa translation ng Google niya, si Panginoong Jesucristo ang naging anak ni Satanas. Nagulat ako binasa niya ba't ganun? Ba't parang nang nangyari si Panginoong Jesucristo ang anak ni Satanas? Ano bang kalukuhan yan? Nahuli kasi nagbasa si Brother Jando, Google din, hindi naman ganun ang translation sa atin pa, dinoktor. Bro, walang pinagkaiba doon sa Book of Revelation, Babylonia, isang patutot, Roman Catholic Church daw. Samantalang lunsod na yon, ginawang church. Tawag doon, ang tawag doon mga kapatid, fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation. No? Yan yung mga argumentong singaw. No, napakalaking singaw matod ni Dinmar. No, kasi invalid arguments yan. Invalid arguments yan. Mga SDA, matuto naman kayong lumaban ng patas. Huwag yung patalikod ba? Titirahin nyo kami sa talikod. Hindi naman kayo makakatama. Kasi may third eye kami na sa likod. pag sinabing demonyo, Roman Catholic Church agad. Pag sinabing patutot, Roman Catholic Church. Pero pag sinabing anghel, sila yun. Sila yun. Basta bulaang propeta, mga Katoliko yan. Pero good propeta, si Ellen G. White yan. Kahit na naghula siya na hindi natupad, good prophet pa rin. Ano lang ba, nasipyat lang good. Okay, so pasalamat na tayo, no? So, pero ang maganda dun sa kapatid natin, nagtanong lang talaga siya. At ng boses niya, mas tumaas pa nga yung boses ko, mas sumaybal, na high blood pa ako kunti. No, kasi hindi nga makaunawa Binasahan ng Brother Jando, di makaunawa na nagmamadali tayo sa oras kasi mag-12 na, matutulog pa tayo. Ano ba naman? Kaya maraming salamat din sa nagsubaybay hanggang ngayon. Marami pa rin nakatutok nito. Meron pang 187 na nakatutok sa akin. Salamat sa inyo mga kapatid. Shout out sa inyong lahat, no? Kahit na lang kayo, na nakikinig lang kayo, hindi kayo nagko-comment. So happy po kami na sinasamahan niyo pa rin kami sa buo ninyong pagtitiwala. Maraming salamat po, no? At yung mga natutunan nyo dito, sana ma-share nyo rin para mas marami pang makaalam. At nagulat tayo, no, sa pinaalam ni Brad Pioy kasi nung mga nakaraang buwan, mga magpapasko yata yun, ay nagpapasok siya dito ng SDA. SDA na may ama na pastor. At yun nga na nakipagtalakayan yun sa amin dito. So nakakagulat na ngayon pala magpapakonvert na daw ng Catholic. So praise be to God na through punto por punto baka nakapagbigay tayo sa kanya ng glimpse ng katotohanan. At yung glimpse na yun, siya na ang nagpalawig. At siguro sinamahan siya ng Banal na Espiritu para makita niya ang buong katotohanan talaga. Kaya glory to God in the highest. Sana marami pa tayong matulungan na naturuan ng maling aral, no? So please pray for this ministry mga kapatid, for us, no? Na sana hindi kami tamarin at bigyan pa kami ng more power ni God, courage, tsaka hindi sana kami mahila, no, na hindi mag-aral kasi ang pag-aaral talaga tuloy-tuloy yan, hindi dapat hinihinto yan. So maraming salamat. God bless all and see you tomorrow. Okay, thank you. Si yun? Si Ikichokwo Chininye. Ikichokwo Chininye. Okay, sa tinibigyan naman ngayon kay Brother Angel naman sa kanyang huli mensahe. Pasalamat, Brother Angel.
Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po. Nauna sa Diyos, sa kanyang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Ay, Brother Angel, sorry, may ano pala ako, cut lang kita, Brother Angel, sa kaabag ko po, kasi inactivate ko na yung kaabag ko ngayon. So, mamayang alas... Yung YouTube mo? Hindi, kaabag ng Facebook. Oh. Inactivate ko na. So, mamayang alas 12 po, mag-upload ako ng reels kung paano namatay ang mga apostol. So, please support, pa-share po, at para naman makilala din nating kaabag sa simbahan Facebook page nung inaano ko na siya, ina-activate ko na ngayon. Ang daming nagme-message pala doon, hindi ko nasasagot kasi hindi ko nga ina-activate yun dahil nga wala akong time na dahil sa trabaho ko. So mamaya po mga kapatid, kaabag sa simbahan, mayroon pa akong i-upload, 3 minutes lang yon kung sa paanong paraan pinatay ang mga apostol. So 12 AM po yon mag-appear sa akin pong Facebook page. Pakisubaybayan na lang po mga kapatid kung gusto nyo matutunan kung sa paanong paraan nga pinatay ang mga apostol. Yun lang, maraming salamat at sorry Brother Angel, patuloy. Amen. So thank you Father God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you po Mama Mary at marami nag-stay, no? So naging interesado sila sa SDA. Ang daming nagpuyat, no? Dahil dito, talagang kakaiba talaga pag may ibang may protestante, no? So muli, no, sabi ng Daniel 12:3, no, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. Ang sarap, no? Yun yung mga lingkod na tapat, yung mga naglilingkod sa Diyos. So kanina po, no, paalala sa ating no, bago matulog, bago magtrabaho, paalala sa atin ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, no. Naglingkod pagkatapos pinagaling sa lagnat yung biyenan ni Apostol Pedro, si Jesus, tuloy-tuloy ang paglilingkod. At sabi sa Biblia, Old New Testament, ang mga lingkod ng Diyos ay nakatala na sa langit, no? So yung mga tapat po yun, no? So sana paalala sa atin lahat. And even Catechism 1721, ang purpose natin lahat dito, to know, to love, and to serve God. To serve God. So kung hindi ka pa naglilingkod ngayon kapatid, medyo mag-isip-isip ka na, no? Dahil nandun po, no, isa sa pinaka-requirements yung maglingkod sa Diyos. So sana po makapaglingkod na tayo. No, yun na po sana maging New Year's resolution natin. Ano bang paglilingkod? Maraming paraan, no? You can give your time, talent, and treasure, no? So it's either of the two. Pwede po kayong maglingkod para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, so atin na maibigay naman ngayon kay Father Bobby sa kanyang huling mensahe at final blessing. Father Bobby? Maraming salamat mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos na ngayon nagbigay sa atin ng gabay at nagbigay sa atin ng kaalaman upang tulungan natin ang ating mga kapatid na matuto sa katotohanan. Kaya ngayon, hingi natin ang basbas ng ating mahal na Diyos na sana'y bigyan tayo ng dagdag na kaalaman at na lakas upang tayo maglingkod na ng buong katapatan at natin yung alalahanin natin sa ating pagdarasal ang mga biktima sa sakuna, no, sa wildfire sa Texas at sa buong mundo na kung saan maraming biktima, maraming namamatay, no? Sa lahat ng ating mga intensyon, ilagay na natin ngayon sa harapan ng ating Diyos at hingi natin sa Kanya ang Kanyang basbas. The Lord be with you. With your spirit. And Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much and good night.